Ang mahinahong tunog ng stethoscope sa maliit na dibdib ni Baby Lucas ang tanging naririnig ni E. Aluncina Reyes Cruz sa loob ng kanyang pribadong pediatric clinic. Tahimik ang paghinga ng sanggol at sa bawat tibok ng puso nito, naramdaman ni Aluncina ang kakaibang kagalakan. Ito ang kanyang mundo ngayon, mga bata at ang pangakong muling paghilom. Okay na si Baby Lucas, Mommy. Kailangan lang ng sapat na pahinga at antibiotics, nakangiti niyang sabi sa ina ng pasyente. Ngumiti pabalik ang ina, kitang-kita ang ginhawa sa mukha nito. Maraming salamat po, daw si Sina. Kayo lang po talaga ang nakakapagpakalma sa anak ko. Tumango si Aluncina, nakaramdam ng muling pagkumpleto. Ito ang pasyon niya, ang kanyang misyon. Ang pagiging isang pediatrician ang nagbigay sa kanya ng direksyon matapos ang napakalaking pagsubok sa buhay niya. Binago siya nito, pinatatag. Binigyan siya nito ng layunin lampas sa kanyang personal na sakit. Kahit paabala siya sa klinik at sa mga pasyente, ang puso at isip niya ay laging nakatuon sa 5 dahilan ng kanyang pagbangon, sina Apo, Bana, Dalisay, Laya at Sikat. Pagkatapos ng huling pasyente, inayos niya ang kanyang desk, pagod ngunit masaya. Nagmamadali siyang umuwi, excited na salubungin ang mga bata. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng magulong pero masayang eksena. Nagkalat ang mga laruan, tumatakbo ang mga bata sa sala, at nagkakatuwaan ang 5. Mama! Nandyan na si Mama, sabay-sabay nilang sigaw, nagmamadaling yumakap sa kanya. Napayakap si Aluncina sa kanila, nilanghap ang amoy ng pagkabata at pag-asa. Ito ang kanyang kayamanan, ang kanyang buhay. Ang 5 bata na ito ang nagbigay sa kanya ng lakas na kalimutan ang mapait na nakaraan, ang sakit ng pagtataksil. Nakalimutan? Hindi kailanman nakalimutan. Natabunan lang ng responsibilidad at pagmamahal. Habang naghahanda sila ng hapunan, si Apo, ang panganay, ang lumapit sa kanya. Mama, may bagong project po tayo sa school. Kailangan po ng tulong ni Sir Marco. Napatigil si Aluncina sa paghihiwa ng gulay. Kumunot ang noo niya. Sino si Sir Marco, anak? Siya po yung magbibigay ng mga gamot at material sa community outreach natin. Ang sabi po ni teacher, malaki daw po ang naitulong niya sa mga mahihirap, masayang sabi ni Apo. Tumango si Aluncina, pilit nang umiti. Ah, ganoon ba? Okay, sige. Pag-uusapan natin yan, ha? Kinabukasan, mas maaga siyang pumasok sa klinik, pakiramdam ay may mabigat na nakasabit sa kanyang dibdib. Kailangan niyang dumalo sa orientation para sa bagong community project sa Barangay Pag-asa. Alam niyang mahalaga ito para sa mga residente roon at bilang isang doktor, tungkulin niyang tumulong. Ngunit ang pangalang E. Marco ay nagpabalik ng matagal ng inilibing na takot. Nang makarating siya sa venue ng orientation, isang malaking bulwagan, halos puno na ng mga doktor, volunteers at representatives ng iba't ibang foundation. Naghanap siya ng upuan sa likuran, ayaw niya ng atensyon. Huminga siya ng malalim, pilit na ikinakabisa ang kanyang script sa isip. Focus lang, Sina. Focus. Biglang tumahimik ang lahat. May tumayo sa harapan, isang matangkad na lalaki, may pamilyar na postura, nakasuot ng corporate suit. Ang boses nito ay pumasok sa kanyang pandinig, malalim at commanding, halos magpapukaw ng isang ihivu sa kanyang kaluluwa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Marco de la Vega, mula sa De La Vega Foundation. Napako si Aluncina sa kanyang upuan. Bumilis ang tibok ng puso niya, naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang palad. Impossible. Hindi ito maaaring mangyari. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin at doon, sa gitna ng silid, nakita niya ang lalaking minsang nagwasak sa kanya. Hindi ito nagbago ng masyado, ang parehong matatalim na mata, ang parehong panga, ang parehong aura ng kapangyarihan. Ang tingin niya ay huminto sa mga mata nito. At sa pagkakataong iyon, tumingin din si Marco de la Vega sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata at sa isang iglap, tila tumigil ang mundo. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Isang matalim na sakit ang tumusok sa puso ni Aluncina, kasabay ng pamilyar na takot na muli niyang maramdaman ang lahat ng kirot mula sa nakaraan. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha nito na agad na palitan ng isang ekspresyon na hindi niya maintindihan, pagkilala, pagkahiya, o marahil pagsisisi. Kumuyom ang kamao ni Aluncina.
Hindi niya akalain na pagkatapos ng 10 taon, muli silang magtatagpo sa ganitong paraan. Ang pinakamasamang bangungot niya ay biglang naging katotohanan. Nakatingin lang si Marco kay Alonsina. Hindi niya akalaing makikita pa niya ito muli at sa ganoong sitwasyon pa. Narinig niya ang pangalan nitong Kie Reyes Cruz, pero sa kanyang isip, Reyna pa rin ito, ang Reyna ng puso niya na minsan niyang pinili ang talikuran. Ang pagkabigla ay mabilis na napalitan ng pamilyar na kurot ng pagsisisi sa kanyang dibdib. 10 taon. 10 taon ang lumipas at narito sila, parang walang nangyari. Pagkatapos ng orientation, agad niyang hinanap si Alonsina. Nakita niya itong papalabas ng bulwagan, nagmamadali, tila ayaw siyang makita. Alonsina, tawag niya, halos tumakbo para maabutan ito. Huminto si Alonsina, hindi lumingon. Ang kanyang mga balikat ay tila bumigat. Alonsina, pwede ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang, pakiusap ni Marco, naramdaman ang panginginig ng kanyang boses. Dahan-dahang lumingon si Alonsina, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Marco, walang kailangan pag-usapan. Propesyonal lang ang pakikitungo ko dito. Kailangan kong umuwi, may mga pasyente pa ako bukas. Walang pero, Marco, malamig nitong putol. Tapos na tayo. Matagal na. Huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Naglakad ito palayo at naiwan si Marco na nakatitig sa likod niya, ang pakiramdam ng kabiguan ay muling nanariwa. Ang bawat hakbang nito ay tila isang kumpirmasyon ng lamat na hindi na kayang ayusin. Bumalik si Marco sa kanyang opisina, ang isip ay lumilipad pabalik sa nakaraan. Naaalala pa niya ang bawat detalye ng kanilang pag-ibigan. Ang mainit na simoy ng hangin sa Tagaytay, ang tawanan nila habang nagtatago mula sa mundo. Si Reyna noon ay puno ng pangarap, puno ng pag-asa. Siya naman, isang batang bilyonaryo na naghahanap ng kalayaan mula sa hawak ng kanyang ama, si Don Ricardo. Anak, ang negosyo natin ang priority. Hindi ang mga kalandian mo, matalim na boses ni Don Ricardo ang umalinggaw sa kanyang isip. Ang gabing iyon. Ang gabing nalaman ni Reyna na buntis siya. Ang gabing iyon din nang ipinatawag siya ni Don Ricardo at pinagbantaan. Kung hindi mo iiwan ang babaeng iyan, mawawala ang lahat. Ang pangalan mo, ang negosyo, ang kinabukasan mo. Pumili ka, Marco. Nawasak siya noon. Pinili niya ang kanyang pamilya, ang pangalan ng De La Vega, na buong buhay niyang pinaghihirapan. Pinili niya ang takot sa kanyang ama, kaysa sa pag-ibig niya kay Reyna. Niyakap niya ang kasinungalingan na ipaliwanag ni Don Ricardo na si Reyna ay nag-abroad at ayaw na siyang makita. Walang anumang liham o tawag mula kay Reyna ang nakarating sa kanya. Pinaniwala niya ang sarili na marahil, hindi pala ganoon kalalim ang pagmamahal nito. Ngayon, sa harap ng kanyang Reyna, Alonsina, ang lahat ng mga kasinungalingan ay nagbabalikan at mas masakit pa kaysa dati. Pagdating niya sa kanyang malaking bahay, sinalubong siya ng kanyang asawa, si Samantha. Nakasuot ito ng eleganteng cocktail dress, handa para sa isang charity gala. Marco, nandito ka na pala. Kanina pa ako naghihintay. Late na tayo sa event, sabi ni Samantha, walang bakas ng init sa kanyang boses. Pasensya na, Sam. May tinapos lang ako sa foundation, sagot ni Marco, pilit na ngumiti. Okay, tipid nitong sagot. Bilis na. Ayaw ni Daddy na pinaghihintay siya. Ang kanyang ama, si Don Ricardo. Ang pangalan pa lang ay nakakabingi na. Ang relasyon nila ni Samantha ay isang perpektong faede. Para sa publiko, dalawang respetadong pamilya ang nagkaisa para palakasin ang kanilang imperyo. Walang pag-ibig, walang init, tanging respeto at obligasyon. Walang araw na hindi siya pinapaalalahanan ni Samantha na ang kanilang kasal ay isang investment para sa kanilang kinabukasan. Kinabukasan, mas maaga siyang nagpunta sa Barangay Pag-asa para mag-inspeksyon. Gusto niyang personal na makita ang sitwasyon, pero sa totoo lang, gusto niyang makita si Alonsina. Nasaan na ba ito ngayon? Ano na ang buhay niya? Nakita niya si Alonsina sa labas ng isang maliit na tent na ginagawang mobile clinic. Nakatayo ito, nakikipag-usap sa isang matandang babae, ang mukha ay puno ng pagmamalasakit. Ang ganda pa rin ito, pero may bakas ng pagod sa kanyang mga mata na nagpakirot sa puso ni Marco. Pagkatapos ng konsultasyon, lumabas ang matandang babae at may lumapit na 5 bata kay Alonsina. 5.
Napakunot ang noo ni Marco. Kambal. Hindi niya alam na may mga anak pala ito. Ang mga bata ay maliliit, magkakasing edad. Nagtatawanan sila habang nakikipag-usap kay Alonsina. Naglalakad si Alonsina kasama ang mga bata, papalayo sa mobile clinic. Sinusundan sila ni Marco ng tingin. Ang mga bata ay masigla, puno ng buhay. Ang isa sa kanila, isang batang lalaki na may mapaglarong ngiti, ay tila may kakaibang familiaridad para kay Marco. Hindi niya maintindihan. Bakit parang may bumubulong sa kanyang isip? Nakarinig si Marco ng bulungan mula sa ilang volunteers na malapit sa kanya. Ang galing ni Ethan na, ano? Ang dami niyang ginagawa para sa mga bata dito, kahit na may 5 pa siyang alagaan. Nga! Buti na lang malakas siya, biruin mo, quintuplets ang mga anak niya. Kaya siguro di na siya nag-asawa, mahirap palabanin ang 5 anghel na iyan. Naramdaman ni Marco na parang may malaking bato na bumagsak sa kanyang sikmura. Quintuplets! 5 anak! Ang mga mata niya ay muling lumipad sa grupo ni Alonsina, napapalayo na. Nagmamadali itong lumakad, ang kanyang mga anak ay masayang nagtatakbuhan sa paligid niya. Napako si Marco sa kinatatayuan niya, ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. 5 anak. Ang lahat ng ito ay tila isang nakakabinging katanungan. Naramdaman ni Alonsina ang titig ni Marco sa kanyang likuran. Alam niyang nakita na niya ang mga bata. Narinig na niya ang bulong-bulungan. Ang puso niya ay kumalabog ng malakas, hindi sa kilig, kundi sa matinding kaba at takot. Gusto niyang tumakbo, magtago, dalhin ang mga anak niya palayo sa anino ng nakaraan. Ngunit bilang Alonsina Reyes Cruz, alam niyang hindi niya pwedeng gawin iyon. May tungkulin siya sa Barangay Pag-asa. At bilang ina, tungkulin niyang magpakatatag para sa kanyang mga anak. Mama, pwede po ba tayong maglaro sa playground? May swing po doon, hila ni Sikat sa kanyang kamay, ang mga mata ay nananabik. Ngumiti si Alonsina, pilit na pinatatag ang boses. Sige, anak. Pero sandali lang tayo, ha? Marami pa tayong gagawin. Habang naglalakad sila patungo sa maliit na playground, naramdaman pa rin niya ang presensya ni Marco. Sinubukan niyang kalimutan ito, itutok ang isip sa kanyang mga anak. Nagtawanan sila habang nagtutulungan sa swing, ang 5 anghel na ito ang kanyang sandigan, ang kanyang pinagmumulan ng lakas. Kinabukasan, mas abala si Alonsina sa mobile clinic. Maraming pasyente. Pero sa bawat sulok ng kanyang paningin, nakikita niya si Marco. Nag-ikot, nakikipag-usap sa mga volunteers, nagbibigay ng mga instruction. Ginawa niya ang lahat para iwasan ang pakikipag-ugnayan dito, nagsasalita lang tungkol sa trabaho kung kinakailangan. Sina, kumusta po ang supply ng gamot natin? Tanong ni Marco, lumapit sa kanya habang sinusuri niya ang isang bata. Maayos naman, Sir Marco. Maraming salamat sa donasyon ng foundation ninyo, sagot niya, hindi tinitingnan ang mga mata nito. May kailangan pa ba kayong tulong? Sa mga record-keeping marahil? Pwede akong magpadala ng tauhan, alok nito. Hindi na po kailangan. Kaya na namin, mabilis niyang tugon. Ang bawat salita ay tila may pader na nakapagitan sa kanila. Ayaw niyang may ipinapakitang kahinaan sa harap nito. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Manang Rosa, ang matandang katulong na itinuring na niya bilang pamilya, na naging saksi sa bawat luha at pagbangon niya. Alonsina, bakit ang lalim ng iniisip mo? Tanong ni Manang Rosa habang naghahanda ng merienda para sa mga bata. Napabuntong hininga si Alonsina. Nakita ko si Marco, Manang. Si Marco de la Vega. Siya ang nasa likod ng foundation na tumutulong sa proyekto namin. Napatigil si Manang Rosa, ang kutsara sa kamay nito ay tila gawa sa tingga. Siya. Ang lalaking iyon. Pagkatapos ng lahat. Manang. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Paano kung malaman niya ang tungkol sa mga bata? Ayokong guluhin niya ang buhay namin. Naramdaman ni Alonsina ang pagpisil sa kanyang lalamunan. Ang tagal kong pinilit na kalimutan ang sakit, Manang. Hindi ko kayang balikan pa iyon. Lumapit si Manang Rosa at niyakap siya. Anak, hindi ka na ang Alonsina noon. Malakas ka na ngayon. Ikaw ang nagpalaki sa mga batang ito ng mag-isa. Hindi ka dapat matakot. Kung may gusto man siyang gawin, haharapin natin siya. Magkasama tayo.
Pinagaan ng mga salita ni Manang Rosa ang kanyang dibdib, ngunit hindi nito naalis ang takot. Ang takot na muling maramdaman ang sakit ng pagtataksil, ang takot na mawala ang kanyang kapayapaan. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa pagbibigay ng bakuna sa mga bata sa Barangay Pag-asa, isang sigaw ang umalingaungaw. Mama! Mama! Ang kamay ko! Napalingon si Alonsina. Nakita niya si Sikat, ang bunso, na nakaupo sa lupa, umiiyak at may dugo sa kanyang palad. Agad siyang tumakbo patungo rito, ang puso ay halos lumabas sa dibdib niya. Sikat! Anong nangyari, anak? Tanong niya, dinaluhan ang anak. Isang matangkad na anino ang bumagsak sa kanilang harapan. Si Marco. Mabilis itong lumapit. Anong nangyari? Kailangan ng tulong, sabi ni Marco, agad na kinuha ang maliit na kamay ni Sikat para tingnan. Bago pa man makapag-react si Alonsina, nakita na ni Marco ang sugat sa palad ng bata. Habang idinidikit niya ang kasing laki niyang bandage, nagtama ang mga mata niya sa mga mata ni Sikat. Sa isang iglap, napansin niya ang isang maliit na brown spot sa gilid ng mata ng bata, isang birthmark na eksaktong kapareho ng kanyang sariling birthmark sa parehong lugar na matagal na niyang kinalimutan. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Binitawan niya ang kamay ni Sikat. Ang tingin niya ay lumipat mula sa birthmark patungo kay Alonsina, na noon ay blanko ang ekspresyon. Hindi ito maaaring maging nagkataon. Ano? Sino? Pabulong na tanong ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi nakasagot si Alonsina. Ang kanyang puso ay halos sumabog sa takot. Alam niyang ito na. Ang lihim na matagal niyang tinago ay tuluyan ng nabunyag. Nanigas si Marco, ang tingin ay nakapako sa maliit na birthmark sa gilid ng mata ni Sikat. Isang eksaktong kopya ng kanya. Hindi ito maaaring maging simpleng pagkakataon. Ang tanong na matagal nang gumugulo sa isip niya ay biglang nagkaroon ng nakakabinging sagot. 5 anak. Quintuplets. At ang isa sa kanila ay may birthmark na halos identical sa kanya. Alonsina, bulong niya, ang boses ay halos hindi na marinig. Ipaliwanag mo sa akin ito. Tumingin si Alonsina sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagtatanggol at galit. Hinihila na nito si Sikat palayo. Walang kailangan ipaliwanag, Marco. Wala ka ng kinalaman sa buhay ko, at lalong-lalo na sa mga anak ko. Naramdaman ni Marco ang tila isang bakal na kuko na humigpit sa kanyang dibdib. Pakiusap. Humingi siya ng sagot. Alonsina, sa lahat ng oras na naghanap ako. Naghahanap, puto ni Alonsina, ang boses ay matalim. Nasaan ka nang kailangan ka namin? Nasaan ka nang nagmamakaawa ako sa iyo? Wala ka. Kaya huwag kang magpanggap na nagmamalasakit ka ngayon. Nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata ni Alonsina, ngunit mabilis niya itong pinunasan, tila ayaw ipakita ang anumang kahinaan. Hinihila niya na ang mga bata, papalayo sa kanya. Mama, sino po siya? Tanong ni Apo, na lumapit na at nakayakap sa bewang ng ina. Ang tingin ni Apo ay lumipat mula kay Alonsina patungo kay Marco, may pagtataka sa mga mata nito. Naglakad si Alonsina palayo, hinila ang mga anak. Ngunit hindi napapayag si Marco. Naglakad siya ng mabilis para sundan sila, pero hinarangan siya ni Alonsina, ang kanyang mukha ay matigas. Lumayo ka sa kanila, Marco. Hindi mo sila kilala. At hindi ka nila kailangan sa buhay nila. Pero sila ang buhay ko. At hindi ko hahayaang sirain mo ang lahat ng pinaghirapan ko, galit na sabi ni Alonsina. Wala kang karapatan. Umalis ka na. Naiwan si Marco na nakatayo doon, ang galit at pagsisisi ay naghalo sa kanyang kalooban. Ito ba ang bunga ng kanyang pagiging duwag? 5. At ang isa, may birthmark na saksi sa kanyang dugo. Pag-uwi, agad niyang tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Alonsina Reyes Cruz. Lahat ng detalye. Simula 10 taon na ang nakakaraan hanggang ngayon. Kailangan ko ng mga sagot at kailangan ko iyon ng mabilis. Alam ni Marco na may malaking lihim na tinatago si Alonsina, at alam din niya na may malalim na koneksyon ang mga batang iyon sa kanya. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimula ng magdikit. Lumipas ang mga araw, patuloy ang trabaho sa Barangay Pag-asa, ngunit ang bawat pagtatagpo nila ni Alonsina ay puno ng tensyon.
Sinusubukan ni Marco na obserbahan ang mga bata mula sa malayo. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang personalidad, si Apo na seryoso, si Bana na palaging tumatawa, si Dalisay na mahinhin, si Laya na matapang, at si Sikat na malambing. Habang tinitingnan niya sila, may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanya. Hindi lang sila basta mga bata, pakiramdam niya ay pamilyar ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga galaw. Isang hapon, habang nag-iinspeksyon si Marco sa isang itinayong community center, nakita niya si Don Ricardo na papalapit sa kanya. Ang kanyang ama ay may matalim na tingin at alam ni Marco na hindi maganda ang ibig sabihin nito. Marco, ano itong naririnig ko? Lubos kang nakikibahagi sa charity project na ito. Hindi ba dapat ay mas pagtuunan mo ng pansin ang negosyo? Ang mga balita ay nakarating na sa akin na halos araw-araw ka raw sa Barangay Pag-asa. Ang boses ni Don Ricardo ay maihalo ng pagdududa at pagbabanta. Wala kang dapat ipag-alala, Ama. Ito ay bahagi ng corporate social responsibility ng De La Vega Foundation, kalmado niyang sagot. Ganoon ba? O may mas malalim na dahilan? Narinig ko rin na may isang doktor doon na masyadong nakakapukaw ng iyong interes. Isang doktor na may 5 anak. Kamukha mo raw. Ang mga mata ni Don Ricardo ay matalim na tumingin sa kanya. Huwag mong kalimutan ang iyong responsibilidad, Marco. At ang iyong pangalan. Naramdaman ni Marco ang init ng galit na umaakyat sa kanyang lalamunan. Ang kanyang ama. Palagi. Ang tanging alam lang nito ay kontrolin ang buhay niya. Alam ko ang responsibilidad ko, Ama. Huwag kang mag-alala, sagot ni Marco, pilit na pinatatag ang kanyang boses. Ngunit sa loob niya, isang bagong determinasyon ang nabuo. Hindi na siya magpapayag na kontrolin pa ni Don Ricardo ang kanyang buhay. At para malaman ang buong katotohanan tungkol kay Alonsina at sa mga bata, handa siyang gawin ang lahat. Napaigtad si Alonsina mula sa kanyang pagkakahimbing. Humihingal siya, ang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Muli na naman. Ang parehong bangungot. Nakikita niya si Don Ricardo, ang kanyang mukha ay matigas at puno ng pagbabanta. Kung hindi mo iiwan ang anak ko, sisiguraduhin kong wala kang matitirahan. Mawawala ang lahat. Ang pamilya mo ang kinabukasan mo. Pumili ka, Reyna. Ang anak ko o ang lahat ng mahal mo? At pagkatapos ang mukha ni Marco. Malamig. Malayo. Nakatayo lang ito habang nagmamakaawa siya, habang sinasabi niyang buntis siya. Ngunit umikot lang ito at naglakad palayo, iniwan siyang mag-isa sa dilim. Ang sakit ay sariwa pa rin, tila kahapon lang nangyari. Pinunasan ni Alonsina ang pawis sa kanyang noo. 10 taon na ang nakalipas, pero ang mga alaala ay patuloy pa ring bumabalik, lalo na ngayong narito na si Marco. Ang kanyang presensya ay nagpabalik sa lahat ng kanyang pinilit na kalimutan. Pagdating niya sa Barangay Pag-asa kinabukasan, naramdaman niya ang kakaibang tensyon sa hangin. Nakita niya si Marco at sa tabi nito, isang babaeng matangkad at elegante, nakasuot ng mamahaling damit. Ang kanyang ngiti ay perpekto, ngunit ang mga mata nito ay may kakaibang lamig. Reyes Cruz, I presume, sabi ng babae, lumapit sa kanya at iniabot ang kamay. I'm Samantha Corpus de la Vega, Marco's wife. I just came to show this my support for the foundation's project. Pinilit ni Alonsina ng umiti at nakipagkamay. Dimbres de la Vega. Salamat po sa pagbisita ninyo. Oh, please, call me Sam, sabi ni Samantha, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. I've heard so much about you. I'm single mother of quintuplets and a successful pediatrician. Quite impressive. Naramdaman ni Alonsina ang pagdududa sa boses ni Samantha. Ito ay hindi simpleng pagpuri. Ito ay isang pagtatangka na mag-imbestiga, o marahil, isang babala. Ginagawa ko lang po ang aking tungkulin, sagot ni Alonsina, pilit na pinanatili ang kanyang profesionalismo. Of course, sabi ni Samantha, ang kanyang mga mata ay lumipat kay Marco na nakatayo sa likuran nila. Marco has been spending so much time here. He's very dedicated to his projects. Sometimes, I wonder if he's too dedicated. May diin ang huling salita. Nagpatuloy ang pag-uusap nila, puro formalidad, ngunit ang bawat salita ni Samantha ay tila may nakatagong kahulugan. Habang papalayo si Samantha,
nakita ni Alonsina na may naiwan itong isang glossy magazine sa mesa. Sa pabalat, ang larawan ni Marco at Samantha, nakangiti, at ang headline, The Perfect Power Couple, Marco and Samantha de la Vega, and Legacy of Love and Success. Naramdaman ni Alonsina ang kirot sa kanyang dibdib. Ito ay isang paalala. Isang paalala na si Marco ay may sariling buhay na ngayon, isang perpektong buhay na hindi niya kailanman naging bahagi. At isang babala mula kay Samantha. Pag-uwi niya, ibinuhos niya ang kanyang damdamin kay Manang Rosa. Manang, nakita ko ang asawa ni Marco. At alam kong may kutob na siya. Ang sakit, Manang. Ang sakit na makita silang magkasama at maalala ang lahat ng nangyari. Niyakap ni Manang Rosa si Alonsina. Anak, hindi ka nag-iisa. Naaalala mo ba, noon, bago ka umalis, may isang lalaki na lumapit sa bahay natin. Mukha siyang tauhan ni Don Ricardo. Nag-iwan siya ng isang sobre at sinabi niya na huwag mong susubukang hanapin si Marco. Sinabi niya na kung gagawin mo iyon, may mangyayaring masama sa iyo at sa pamilya mo. At sinabi rin niya na si Marco ay nagdesisyon ng iwan ka. Nanlaki ang mga mata ni Alonsina. Ano? Hindi mo sinabi sa akin yan, Manang. Ayaw kitang dagdagan ang pasakit mo noon, anak. Alam kong sapat na ang sakit na nararamdaman mo. At sa takot ko na baka may gawin sila sa iyo, sinunod ko ang sinabi nila. Ang impormasyon na ito ay tila isang malaking piraso ng puzzle na biglang nagdikit. Hindi pala basta-basta naglaho si Marco. Hindi pala basta-basta siya iniwan. Mayroong mas malalim na dahilan. Ang kanyang ama. Si Don Ricardo. Naramdaman ni Alonsina ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Hindi lang si Marco ang may kasalanan. Ang kanyang ama din ang lahat ng sakit na dinanas niya ay hindi lang dahil sa pagtataksil ni Marco, kundi dahil din sa manipulasyon ng kanyang ama. Kinabukasan, habang nag-aayos si Alonsina ng mga gamit sa klinik, narinig niya ang boses ni Apo, ang panganay niya, na nakikipag-usap kay Marco. Sir Marco, ang lolo po namin, palagi pong galit kapag may nagtatanong tungkol sa tatay namin, sabi ni Apo, ang kanyang boses ay inosente. May isang beses po, may lalaking pumunta sa bahay namin, at galit na galit po si Mama pagkatapos niyang kausapin yung lalaki. Sabi po ni Mama, wag na raw po naming pag-usapan si tatay. Napatigil si Alonsina sa kanyang ginagawa, ang kanyang puso ay nanlamig. Narinig niya ang pagtahimik ni Marco. Alam niyang narinig din ni Marco ang sinabi ni Apo. Ang inosenteng salita ng kanyang anak ay nagbigay ng isa pang piraso ng katotohanan. Hindi nakatulog si Marco ng gabing iyon. Ang mga salita ni Apo, ang inosenteng pagbanggit sa lolo na galit, at ang mga bagong impormasyon mula kay Manang Rosa na narinig niya mula sa kanyang private investigator ay umalinggaw sa kanyang isip. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nagdikit, bumubuo ng isang nakakapanindig balahibong larawan ng panlilinlang. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa opisina ng kanyang ama. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, hindi sa takot, kundi sa matinding galit. Hindi na siya ang duwag na Marco 10 taon na ang nakakaraan. Ama, sabi ni Marco, ang boses ay matigas, nang makaharap niya si Don Ricardo sa kanyang malaking opisina. Kailangan nating mag-usap. Tumingin si Don Ricardo sa kanya, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ano na naman ang problema mo, Marco? Hindi ka ba dapat ay nasa barangay Pag-asa? O baka naman abala ka sa mga anak ng doktor na iyon? Alam ko ang ginawa mo, diretso ni Marco, hindi na nagpaligoy-ligoy. Alam kong ikaw ang nagplano ng lahat. Ikaw ang nagpahiwalay sa amin ni Alonsina. Ikaw ang nagtago ng katotohanan na buntis siya. Natawa si Don Ricardo, isang malamig at mapanuksong tawa. At ano naman ang ibig mong sabihin? Na ako ang may kasalanan sa lahat ng kapalpakan mo. Marco, ikaw ang nagdesisyon noon. Ikaw ang pumili ng pangalan ng pamilya, kaysa sa isang babaeng hindi naman karapat-dapat sa iyo. Nilinlang mo ako. Pinaniwala mo akong iniwan niya ako. At pinigilan mo siyang makipag-ugnayan sa akin, sigaw ni Marco, hindi na nakapagpigil. May mga anak ako, ama. 5. At 10 taon akong walang alam. Tumayo si Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. At ano ngayon? Gusto mong sirain ang lahat ng pinaghirapan natin para sa isang babae at sa kanyang mga anak na hindi naman dapat narito. Marco, huwag kang maging sentimental.
Sila ay isang kahihiyan sa pangalan ng De La Vega. Hindi sila dapat naririto. Kahihiyan. Sila ang dugo ko, ama. At hindi ko hahayaang saktan mo sila. Subukan mo, Marco, matalim na sabi ni Don Ricardo. Subukan mong kalabanin ako. Makikita mo kung gaano kadali kong sirain ang buhay ng doktor na iyon at kunin ang mga batang iyon sa kanya. Hindi mo ako kilala. Naramdaman ni Marco ang panginginig ng kanyang katawan sa galit. Ngunit bago pa siya makasagot, may kumatok sa pintuan. Si Samantha. Marco, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap, sabi ni Samantha, ang kanyang mga mata ay matalim na tumingin kay Marco. May nakita akong kakaiba sa iyong telepono. Isang mensahe mula sa isang private investigator. At may mga tawag ka rin sa isang si Reyes Cruz. Sino siya, Marco? Wala kang pakialam, Samantha, sagot ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo. Wala akong pakialam. Ako ang asawa mo. At hindi ko hahayaang sirain mo ang reputasyon ng pamilya natin dahil sa isang babae mula sa nakaraan mo, galit na sabi ni Samantha. Alam kong may nangyayari sa inyo. At hindi ko hahayaang mangyari yan. Naramdaman ni Marco ang pagkasuklam. Ang lahat ay tila bumagsak sa kanya. Ang pagtataksil ng kanyang ama, ang pagiging mapanlinlang ni Samantha. Naalala niya ang isang insidente 10 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ng matinding pagtatalo nila ni Don Ricardo tungkol kay Reyna, sinabi ni Marco na hahanapin niya ito. Ngunit kinabukasan, bigla siyang pinatawag ni Don Ricardo para sa isang urgent board meeting sa Singapore. Isang linggo siyang nawala at nang bumalik siya, sinabi ni Don Ricardo na si Reyna ay umalis na ng bansa at ayaw na siyang makita. Ngayon, alam niya na iyon ay isang bitag. Isang paraan para pigilan siya. Kinagabihan, sa isang formal na hapunan ng pamilya De La Vega, ang tensyon ay nakakabingi. Si Don Ricardo ay nagsimulang magsalita tungkol sa mga problema sa komunidad at ang kanyang mga salita ay tila direktang tinutukoy si Alonsina. May mga tao kasi na hindi marunong lumugar, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang tingin ay nakapako kay Marco. Mga taong gustong sumira sa reputasyon ng iba para lang sa sarili nilang kapakanan. Lalo na kung may mga anak na hindi naman dapat naririto. Naramdaman ni Marco ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Hindi na niya ito kayang pakinggan. Tumayo siya mula sa hapagkainan. Sobra na, ama, matigas niyang sabi. Hindi mo sila kilala. At wala kang karapatang husgahan sila. Upo ka, Marco, sigaw ni Don Ricardo. Hindi ka pa tapos kumain. Tapos na ako, ama, sagot ni Marco, at walang lingon likod na lumabas ng silid. Iniwan ang kanyang ama at si Samantha na nakatulala. Sa labas ng bahay, huminga si Marco ng malalim. Ang kanyang puso ay puno ng galit at determinasyon. Hindi na siya magpapayag na kontrolin pa ng kanyang ama ang kanyang buhay. At hindi niya hahayaang saktan pa nito si Alonsina at ang mga anak niya. Naramdaman ni Alonsina ang lamig ng umaga, ngunit mas malamig pa ang pakiramdam niya sa kanyang kalooban. Nagising siya sa tunog ng kanyang telepono, sunod-sunod na notifications mula sa mga social media accounts. Nang buksan niya ang kanyang feed, bumungad sa kanya ang isang headline na tila isang suntok sa kanyang sikmura, doktorang may 5 anak, may lihim na relasyon sa isang bilyonaryong may asawa. Ang artikulo ay puno ng mga haka-haka, mga larawan niya at ni Marco sa Barangay Pag-asa, at kahit mga lumang litrato niya na tila kinuha mula sa kanyang mga private social media accounts na hindi na niya ginagamit. Ang mga komento ay nakakapanindig balahibo, aya pala ang daming anak, may sugar daddy pala, kawawa naman ang asawa ni Sir Marco, dapat tanggalan ng lisensya ang ganyang doktor, walang moralidad. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang bawat salita. Ito ang kinatatakutan niya. Ang paghuhusga ng publiko. Ang pagkasira ng kanyang pangalan. Ang epekto nito sa kanyang mga anak. Pagdating niya sa klinik, naramdaman niya agad ang kakaibang kapaligiran. Ang mga mata ng kanyang staff ay tila umiiwas at ang mga pasyente ay nagbubulungan. Isang ina na may dalang sanggol ang lumapit sa kanya, ang mukha ay puno ng pag-aalangan. Dosisi na, sabi ng ina, ang kanyang boses ay mahina. Pwede po bang sa ibang pediatrician na lang po kami magpa-check up? May nabasa po kasi ako sa internet. Naramdaman ni Alonsina ang pagkirot sa kanyang dibdib. Pilit siyang ngumiti.
Walang problema po, Mommy. Naiintindihan ko po. Ngunit sa loob niya, parang may kung anong bahagi ng kanyang pagkatao ang unti-unting nadudurog. Ang kanyang reputasyon. Ang kanyang pinaghirapan. Lahat ay tila nawawala dahil sa isang kasinungalingan na pinalaki at pinaglaruan ng media. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng mga anak, ngunit may kakaiba sa kanilang mga mata. Si Apo, ang panganay, ay lumapit sa kanya, ang kanyang mukha ay malungkot. Mama, sabi ni Apo, ang kanyang boses ay halos pabulong. Totoo po ba yung sinasabi ng mga kaklase ko? Na may ibang tatay daw po kami? At masama daw po kayo? Niyakap ni Alonsina ang kanyang anak ng mahigpit, naramdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang sakit na makita ang kanyang mga anak na nasasaktan dahil sa kanya ay mas matindi pa sa anumang sakit na dinanas niya. Hindi totoo yan, anak, sabi ni Alonsina, pilit na pinatatag ang boses. Huwag kang maniniwala sa mga sinasabi nila. Mahal na mahal kayo ni Mama. At wala akong ginagawang masama. Ngunit ang mga mata ni Apo ay puno pa rin ang pagdududa. Alam ni Alonsina na hindi sapat ang kanyang mga salita. Kailangan niya ng aksyon. Kinabukasan, isang press conference ang ipinatawag ni Marco. Napanood ni Alonsina ang live stream sa kanyang telepono. Nakatayo si Marco sa harap ng maraming reporter, ang kanyang mukha ay seryoso. Nais ko pong linawin ang mga isyong kumakalat tungkol kay Alonsina Reyes Cruz. Simula ni Marco, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Si Reyes Cruz ay isang respetadong pediatrician at isang dedikadong ina. Ang kanyang paglahok sa aming proyekto sa Barangay Pag-asa ay purong propesyonal. Ang anumang akusasyon na mayroon kaming relasyon ay walang basehan at malisyoso. Nakahinga ng maluwag si Alonsina. Sa wakas, may nagtatanggol sa kanya. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Marco ay nagpabalik sa kanya sa lupa. Tungkol naman po sa mga anak ni Reyes Cruz, patuloy ni Marco, ako po ang ama nila. Nanlaki ang mga mata ni Alonsina. Ano? Bakit niya sinabi iyon? Naramdaman niya ang pag-akyat ng galit sa kanyang lalamunan. Hindi ito ang paraan. Hindi ito ang pagtatanggol. Ito ay isang kumpirmasyon. Bagamat nagkaroon kami ng mga hindi pagkakaunawaan sa nakaraan, dagdag pa ni Marco, nais kong linawin na ako ay handang panagutan ang aking mga anak at suportahan sila. Ang mga reporter ay nagsimulang magbulungan at ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod. Ang mga headline ay agad na nagbago, bilyonaryong Marco de la Vega, umamin, siya ang ama ng 5 anak ni Reyes Cruz. Naramdaman ni Alonsina ang pagkapahiya at galit. Nagmadali siyang patayin ang live stream. Sa halip na ayusin ang sitwasyon, lalo lang itong ginulo ni Marco. Ngayon, ang lahat ay kumpirmado. Ang kanyang buhay, ang buhay ng kanyang mga anak, ay ganap ng nakalantad sa publiko. Hindi pa man siya nakakabangon mula sa pagkabigla, biglang may malakas na kumatok sa pintuan ng kanyang klinik. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya si Samantha, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ikaw, sigaw ni Samantha, pumasok sa loob ng klinik nang walang paalam. Ikaw ang ahas. Ikaw ang sumisira sa pamilya ko. Akala ko ba malinaw na? Bakit ka pa bumalik sa buhay ni Marco? Naramdaman ni Alonsina ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Wala kang karapatang mag-eskandalo dito, Reyes de la Vega. Lumabas ka. Lumabas, tawa ni Samantha, isang tawang puno ng pagkape. Ikaw ang dapat lumabas. Ikaw ang mang-aagaw. Ang lahat ng ito ay kasalanan mo. Ang lahat ng kahihiyan na dinaranas ng pamilya de la Vega ay dahil sa iyo. Ang mga pasyente at staff sa loob ng klinik ay nakatingin, ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at paghuhusga. Naramdaman ni Alonsina ang pagkapahiya. Ngunit hindi siya susuko. Hindi ko kasalanan ang anumang nangyayari sa inyong pamilya, matigas na sabi ni Alonsina. Wala akong ginagawang masama. At kung may problema ka, kausapin mo ang asawa mo, hindi ako. Talaga, sabi ni Samantha, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Kung ganoon, bakit mo ipinagkakalat ang mga anak mo sa kanya? Para lang makabalik sa buhay niya? Hindi ka na nahiya. Ang kapal ng mukha mo. Naramdaman ni Alonsina ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang mga salita ni Samantha ay tila mga patalim na tumutusok sa kanyang puso. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang sakripisyo,
ay tila nababaliwala sa harap ng mga akusasyong ito. Nakatayo si Marco sa labas ng klinik ni Alonsina, nakikita at naririnig ang eskandalo na ginagawa ni Samantha. Ang galit ay kumukulo sa kanyang dibdib. Hindi niya akalaing ganoon ang gagawin ni Samantha, lalo na sa harap ng maraming tao. Ang bawat salita ni Samantha ay parang patalim na tumatama, hindi lamang kay Alonsina, kundi pati na rin sa kanya. Nang matapos ang gulo at umalis si Samantha, lumapit si Marco kay Alonsina. Alonsina, pasensya na. Hindi ko akalaing gagawin niya iyon. Tumingin si Alonsina sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo at pagod. Marco, wag mo nang dagdagan ang problema ko. Umalis ka na. Naramdaman ni Marco ang kirot sa kanyang puso. Ang sakit na makita si Alonsina na ganoon ay mas matindi pa sa anumang galit na nararamdaman niya para kay Samantha. Bumalik siya sa kanyang sasakyan, ang isip ay gulong-gulo. Kailangan niyang harapin si Samantha. Kailangan niyang tapusin ang lahat ng ito. Pagdating niya sa bahay, sinalubong niya si Samantha sa sala. Ang mukha nito ay matigas, ngunit may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Ano ang ginawa mo, Samantha? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may matinding diin. Bakit mo ginawa iyon kay Alonsina? Bakit mo siya pinahiya sa harap ng maraming tao? Pinahiya, tawa ni Samantha, isang tawang puno ng pagkapait. Siya ang nagpapahiya sa akin. Siya ang sumisira sa pamilya natin. Hindi mo ba nakikita, Marco? Siya ang problema. Kailangan niyang matuto ng leksyon. Kaya ka nagpakalat ng mga balita. Kaya mo sinisiraan ang pangalan niya, tanong ni Marco, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Alam kong ikaw ang gumawa niyan. At alam kong may alam ka sa ginawa ni Ama noon. Natahimik si Samantha. Ang kanyang mga mata ay lumipat sa kung saan, tila nag-iisip kung paano magsisinungaling. Ngunit huli na. Marco, ginawa ko lang ang sa tingin ko ay tama para sa atin, sabi ni Samantha, ang kanyang boses ay nanginginig. Para sa pamilya de la Vega. Ayaw kong masira ang lahat ng pinaghirapan natin. At alam ko ang ginawa ng daddy mo. Sinabi niya sa akin na tulungan ko siyang ilayo ka sa babaeng iyon. At ginawa ko. Dahil mahal kita, Marco. Dahil gusto kong maging perpekto ang pamilya natin. Naramdaman ni Marco ang pagkasuklam. Ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Isang malaking faede. Hindi ko na kaya ito, Samantha, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay basag. Gusto kong makipag-divorce. Nanlaki ang mga mata ni Samantha. Ano? Hindi. Hindi mo magagawa iyan, Marco. Paano ang pamilya natin? Paano si Leo? Wala nang pamilya, Samantha. Ang lahat ng ito ay kasinungalingan, sagot ni Marco, ang kanyang puso ay puno ng sakit. At si Leo? Si Leo ang pinakamalaking kasinungalingan sa lahat. Biglang tumunog ang telepono ni Marco. Ang ospital. Mabilis niya itong sinagot. En de la Vega. Si E. Ramirez po ito. Si Leo po, bigla po siyang nilagnat at nahirapan huminga. Nasa emergency room po kami ngayon. Kailangan ninyong pumunta dito kaagad. Nabitawan ni Marco ang telepono. Ang lahat ng galit at sakit ay biglang naglaho, napalitan ng matinding takot. Leo. Ang kanyang anak. Nagmadali si Marco at Samantha sa ospital. Nakita nila si Leo na nakahiga sa kama, maputla at may mga tubo sa kanyang ilong. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig. Dosi, anong nangyayari sa anak ko? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Ipinaliwanag ni E. Ramirez na si Leo ay may aplastic anemia, isang malubhang sakit sa dugo kung saan ang bone marrow ay hindi nakakagawa ng sapat na blood cells. Ang tanging lunas ay bone marrow transplant. Sinubukan na po namin ang tissue typing sa inyo at kay Imres de la Vega, Dimif de la Vega, paliwanag ni E. Ramirez. Pero hindi po kayo match. Naramdaman ni Marco ang pagbagsak ng kanyang mundo. Hindi match. Paano? Kailangan po nating humanap ng donor sa lalong madaling panahon, patuloy ni E. Ramirez. Mas maganda kung may related donor tayo, mas mataas ang chance ng success. Pero kung wala, kailangan nating maghanap sa bone marrow registry. Nakatitig si Marco kay Leo, ang kanyang puso ay puno ng sakit. Ang kanyang anak.
Kailangan niya ng bone marrow transplant. At hindi siya match. Dosi, posible po bang may iba pang relative na pwedeng maging match? Tanong ni Marco, ang kanyang isip ay biglang lumipad sa 5 bata. 5 bata. Ang mga anak niya. Ang mga anak niya at ni Alonsina. Posible, din de la Vega, sagot ng doktor. Ang best match po ay kadalasan sa mga kapatid. O sa mga half-siblings, kung mayroon man. Ang chance po ng match ay mas mataas kung mayroon kayong biological children sa ibang relasyon. Naramdaman ni Marco ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang mga salita ng doktor ay umalinggaw sa kanyang isip. Biological children. Half-siblings. Tumingin si Marco kay Leo at pagkatapos ay sa kanyang sariling kamay. Nakita niya ang kanyang birthmark. At naalala niya ang birthmark ni Sikat. Ang 5 bata. Ang mga anak niya at ni Alonsina. Ang tanging pag-asa ni Leo ay maaaring nasa mga kapatid nito. Ang mga kapatid na 10 taon niyang hindi nakilala. Ang mga kapatid na anak niya at ni Alonsina. Nang makita ni Alonsina si Marco sa labas ng pintuan ng kanyang klinik, naramdaman niya ang paghalo ng galit at pagtataka. Ang mukha nito ay bakas ang labis na pagod, ang mga mata ay namumula. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya si Marco na ganito kahina. Alonsina, bulong ni Marco, ang boses ay basag. Kailangan ko ang tulong mo. Ano pa ba ang kailangan mo, Marco? Hindi pa ba sapat ang lahat ng gulong ginawa mo sa buhay namin? Matalim na tanong ni Alonsina, ang kanyang puso ay puno ng kirot sa mga nangyari sa nakaraang mga araw. Lumuhod si Marco sa kanyang harapan, ang mga kamay ay magkadikit, tila nagmamakaawa. Si Leo. Ang anak namin ni Samantha. Kailangan niya ng bone marrow transplant. May aplastic anemia siya. At hindi kami match ni Samantha. Nanlaki ang mga mata ni Alonsina. Aplastic anemia? Isang seryosong kondisyon. Ngunit ang sakit na dinanas niya ay mas malaki pa sa anumang awa na mararamdaman niya. At ano ang kinalaman ko doon, Marco? Malamig niyang tanong. Ang doktor ang sabi niya, mas mataas ang chance kung related donor. Alonsina, ang mga anak natin. Sila lang ang pag-asa ni Leo. Ang boses ni Marco ay halos bumigay, puno ng desperasyon. Pakiusap, Alonsina. Bigyan mo ng chance si Leo. Bigyan mo ng chance ang mga anak natin na makatulong. Tinitigan ni Alonsina si Marco. Ang galit ay lumaban sa kanyang profesionalismo. Bilang isang doktor, alam niya ang ibig sabihin ng aplastic anemia. Alam niya ang kahulugan ng isang pagkakataon para mabuhay. Ngunit bilang ina, paano niya hahayaan ang kanyang mga anak na makisalamuha sa lalaking sumira sa kanila? Pinilit niyang ikuyom ang kanyang kamao. Ang sakit. Ang pagtataksil. Lahat ay nagbabalik. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Alonsina. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Naaalala niya ang mga pasyente niyang bata, ang mga magulang na nagmamakaawa para sa buhay ng kanilang anak. Naaalala niya ang kanyang sariling mga anak, ang inosenteng mukha ni Sikat, ang pag-aalala ni Apo. Lumapit si Manang Rosa sa kanya, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Anak, ano ang gagawin mo? Pinag-iisipan mo pa rin ba? Manang, paano ko gagawin yan? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa akin. Sa atin? Sa mga bata, nanginginig ang boses ni Alonsina. Pero Manang, isang inosenteng bata yon. Bilang doktor, paano ko tatalikuran ang isang buhay? Isipin mo ang sarili mo, anak. Isipin mo ang kapayapaan mo, sabi ni Manang Rosa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng kanyang pag-unawa. Ikinuwento ni Alonsina sa mga anak niya ang tungkol kay Leo. Inihanda niya ang sarili sa anumang reaksyon. Naku po! Kailangan po nating tulungan si Kuya Leo, Mama, sabay-sabay na sabi ni Nabana at Dalisay, ang kanilang mga mata ay puno ng awa. Opo, Mama. Kaya po namin yan, masiglang sabi ni Sikat na nakalimutan na ang kanyang sugat. Tumingin si Apo kay Alonsina. Mama, masama po bang tingnan si Kuya Leo? Pasyente din po siya, di ba? Naramdaman ni Alonsina ang pagluwag ng kanyang dibdib. Ang inosenteng pagmamahal at pagmamalasakit ng kanyang mga anak. Iyon ang kanyang gabay. Hindi niya maaaring hayaan ang kanyang personal na galit na manakit ng isang inosenteng bata.
Kinabukasan, nagtungo si Alonsina sa ospital. Ang bawat hakbang ay mabigat. Nakita niya si Marco sa labas ng kwarto ni Leo, nakaupo sa isang bench, nakayuko, ang kanyang mukha ay tiwang-tiwang. Nakita niya ang pagod at pagkabigo sa mga balikat nito. Sa pagkakataong iyon, hindi niya nakita ang mayabang na bilyonaryo o ang lalaking nagpaiyak sa kanya. Nakita niya ang isang ama na natatakot na mawalan ng anak. Lumapit si Alonsina kay Marco. Nandito na ako, mahina niyang sabi. Nag-angat ng tingin si Marco. Ang kanyang mga mata ay namula sa luha. Sinati. Nakita ko si Leo, sabi ni Alonsina, ang kanyang boses ay tila may pader na nakapagitan sa kanila. Sinasabi ng doktor, seryoso ang kondisyon niya. Yumuko si Marco. Kaya pakiusap, Alonsina. Bigyan mo kami ng pagkakataon. Huminga si Alonsina ng malalim, pilit na pinipigilan ang pagkirot sa kanyang dibdib. Papayagan ko ang mga bata na magpatest. Pero may isang kondisyon, Marco. Nag-angat ng ulo si Marco, puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Ano iyon, Alonsina? Gagawin ko ang lahat. Tiningnan ni Alonsina si Marco ng diretso sa mga mata. Ang presyo nito, Marco, ay ang buong katotohanan. At kapag natuklasan mo ang lahat, sana handa kang harapin ang iyong ama. Hindi lang ako ang sinaktan niya. Ikaw din ang buong buhay natin. Nakatitig si Marco sa screen ng kanyang telepono. Ang mga salita ng doktor ay umalinggaw-gaw sa kanyang isip. Si Apo po ang perfect match para kay Leo, Dean de la Vega. Isang halo ng ginhawa at matinding sakit ang bumalot sa kanyang dibdib. Ginhawa dahil may pag-asa si Leo. Sakit dahil ang pag-asang iyon ay nagmula sa anak na 10 taon niyang hindi nakilala, ang anak na bunga ng pag-ibig na kanyang tinalikuran. Ang koneksyon ng dugo ay hindi maitatanggi. Ang kanyang dugo at dugo ni Alonsina, ngayon ay magliligtas sa buhay ng anak niya kay Samantha. Ang ironya ay nakakabingi. Hindi pa man siya nakakabangon mula sa mga balitang iyon, tumunog ang kanyang telepono. Ang private investigator. Sir Marco, nakuha ko na po ang lahat ng ebidensya. Ito na po ang pinakahuling piraso ng puzzle, sabi ng investigador, ang kanyang boses ay seryoso. May audio recording po ako ng pag-uusap ni Don Ricardo at ng dating sekretary niya. Malalaman niyo po ang lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang tinatanggap ang file. Isinaksak niya ang earphones at pinakinggan ang recording. Ang bawat salita ay tila suntok sa kanyang sikmura. Ang boses ni Don Ricardo, malinaw na nagbibigay ng utos sa kanyang sekretary na harangan ang lahat ng komunikasyon mula kay Reyna. Ang pagbabanta na sirain ang buhay ni Alonsina at ng kanyang pamilya kung hindi ito aalis. At ang pinakamasakit sa lahat, ang pagpaplano ng fake business trip para ilayo siya kay Alonsina sa mga panahong kritikal. Narinig din niya ang boses ni Samantha, kausap ang sekretary ng kanyang ama, nagtatanong kung inaayos na ba ang lahat. Ang lahat ng ito ay isang malaking, masalimuot na kasinungalingan. Ang kanyang ama ay isang master manipulator. At si Samantha, isang kasabwat. Naramdaman ni Marco ang pag-akyat ng galit sa kanyang lalamunan. Galit na hindi niya kailanman naramdaman. Galit sa kanyang ama. Galit kay Samantha. At galit sa kanyang sarili dahil sa pagiging bulag at duwag. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Agad siyang nagpatawag ng emergency press conference. Hindi niya ito ginawa para sa De La Vega Foundation. Ginawa niya ito para kay Alonsina. Para sa kanyang mga anak. Para sa katotohanan. Nang dumating siya sa venue, puno na ng mga reporter. Ang mga flash ng kamera ay tila kidlat sa kanyang mga mata. Sa likuran, nakita niya si Don Ricardo, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at pagkabahala. Sa tabi nito, si Samantha, na may pilit na ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Huminga si Marco ng malalim. Ito na. Magandang araw po sa inyong lahat. Simula ni Marco, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, umalingaw sa buong silid. Nandito po ako ngayon para linawin ang lahat ng issue at kasinungalingan na kumalat sa nakaraang mga araw. At para ilantad ang katotohanan. Nagsimulang magbulungan ang mga reporter. Nakita ni Marco ang pagkunot ng noo ni Don Ricardo. 10 taon na ang nakakaraan, nagkaroon po ako ng relasyon sa isang babae na mahal ko. Patuloy ni Marco, ang kanyang tingin ay direktang nakatitig sa kanyang ama.
Ang babaeng iyon ay si Alonsina Reyes Cruz. At sa relasyong iyon, nagkaroon kami ng 5 anak. Nagulantang ang buong silid. Ang mga reporter ay nagsimulang magsigawan ng mga tanong. Nagulantang din si Don Ricardo, ang kanyang mukha ay namutla. Si Samantha naman, nanlaki ang mga mata, ang kanyang pilit na ngiti ay naglaho. Ngunit ang relasyong iyon ay sinira, patuloy ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pait. Sinira ito ng mga kasinungalingan at manipulasyon. Pinaniwala ako na iniwan ako ni Alonsina. Pinigilan siyang makipag-ugnayan sa akin. At ang lahat ng ito ay kagagawa ng aking ama, si Don Ricardo de la Vega. Isang malakas na ingay ang umalinggaw sa silid. Nagulantang ang lahat. Si Don Ricardo ay tumayo, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigla. Nagsisinungaling ka, Marco. Hindi totoo yan, sigaw ni Don Ricardo. May ebidensya ako, ama, sabi ni Marco, at ipinakita niya ang audio recording sa mga reporter. May recording ako ng pag-uusap mo sa iyong sekretary, kung paano mo plinano ang lahat. Kung paano mo ako nilinlang. Kung paano mo sinira ang buhay ni Alonsina at ang buhay ko. Ang mga reporter ay nagmadaling lumapit, ang kanilang mga mikropono ay nakatutok kay Marco. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod. At hindi lang yan, dagdag pa ni Marco, ang kanyang tingin ay lumipat kay Samantha. Si Samantha Corpus de la Vega ay may alam din sa lahat ng ito. At siya ang nagpakalat ng mga malisyosong balita tungkol kay Alonsina sa nakaraang mga araw. Nanlaki ang mga mata ni Samantha. Hindi. Nagsisinungaling siya. Hindi ko alam ang sinasabi niya. Huwag kang magsinungaling, Samantha, matigas na sabi ni Marco. Narinig ko ang pag-uusap mo sa sekretary ni Ama. Narinig ko kung paano mo sinabi na ayusin ang lahat. At narinig ko kung paano mo sinabi na turuan ng leksyon si Alonsina. Nagsimulang manginig si Samantha. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi na siya makapagsalita. Ang lahat ng ito ay para sa katotohanan, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Para sa mga anak ko. Para sa babaeng minsan kong tinalikuran. At para sa isang bagong simula. Tumingin si Marco kay Don Ricardo, na ngayon ay nakatayo pa rin, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo. Simula ngayon, ama, hindi na ako bahagi ng iyong imperyo. Tatalikuran ko ang lahat ng karapatan ko sa De La Vega. Ang tanging mahalaga sa akin ay ang aking pamilya. Ang aking mga anak. At si Alonsina. Nagsimulang magkagulo ang mga reporter, ang kanilang mga boses ay umalinggaw sa buong silid. Si Don Ricardo ay biglang napaupo, ang kanyang mukha ay puting-puti. Si Samantha naman, tumakbo palabas ng silid, umiiyak. Naiwan si Marco na nakatayo doon, ang kanyang puso ay puno ng sakit, ngunit may kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Sa wakas, nailabas na niya ang lahat ng katotohanan. Nakatayo si Alonsina sa labas ng operating room, ang kanyang mga kamay ay magkadikit, nagdarasal. Sa tabi niya, si Marco, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, mas maputla pa sa kanya. Sa loob ng silid, isinasagawa ang bone marrow transplant ni Leo, at ang donor ay si Apo, ang kanyang panganay. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Ang bawat tunog mula sa loob ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Naramdaman ni Alonsina ang kamay ni Marco na dahan-dahang humawak sa kanyang kamay. Hindi siya nag-react. Ngunit sa halip na alisin ang kamay nito, hinayaan niya lang. Sa sandaling iyon, hindi siya si Alonsina na puno ng galit at sakit. Siya ay isang ina at isang doktor na nagdarasal para sa buhay ng isang bata. Ilang oras ang lumipas. Sa wakas, lumabas ang doktor, ang kanyang mukha ay nakangiti. Successful po ang procedure. Stable na po si Leo. At si Apo, maayos din po ang kanyang kondisyon. Kailangan lang po nila ng sapat na pahinga. Nakahinga ng maluwag si Alonsina. Naramdaman niya ang pagluwag ng kanyang dibdib. Napakapit siya ng mahigpit sa kamay ni Marco. Tumingin sila sa isa't isa, at sa kanilang mga mata, mayroong pag-unawa. Isang pag-unawa na lampas sa mga salita, lampas sa nakaraan. Lumipas ang mga araw, at unti-unting bumuti ang kalagayan ni Leo at Apo. Araw-araw, binibisita ni Marco ang dalawang bata sa ospital. Nakita ni Alonsina kung paano binantayan ni Marco si Leo, kung paano nito binabasa ang mga storybook sa kanya,
at kung paano nito kinakausap si Apo tungkol sa mga superheroes. Nakita niya ang isang ama na handang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Isang hapon, habang nagpapahinga si Apo, lumapit si Marco kay Alonsina. Nakaupo sila sa waiting area, tahimik. Simula ni Marco, ang kanyang boses ay malumanay. Alam kong hindi sapat ang anumang sasabihin ko para burahin ang sakit na dinanas mo. Ang lahat ng ginawa ko, ang lahat ng kasinungalingan ng aking ama. Wala akong ibang masabi kundi, I'm so sorry. Tumingin si Alonsina sa kanya. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito, ang pagdurusa. Ang kanyang puso, na matagal nang pinatigas ng galit, ay unti-unting lumambot. Ang tagal kong hinintay na marinig yan, Marco, sabi ni Alonsina, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang tagal kong nagtanong kung bakit. Kung bakit mo ako iniwan. Kung bakit mo kami tinalikuran. Duwag ako, Alonsina, pag-amin ni Marco. Natakot ako sa aking ama. Natakot akong mawala ang lahat. Pero sa pagkawala mo, nawala rin ang sarili ko. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang lahat. Lalo na ngayong nakita ko ang mga anak natin. Ang 5 anghel na ito na pinalaki mo ng mag-isa. Nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata ni Alonsina. Hindi ito luha ng galit, kundi luha ng paglaya. Ang bigat na matagal niyang dinala ay unti-unting nawawala. Hindi madali, Marco, sabi ni Alonsina. Hindi madaling kalimutan ang sakit. Pero nakita ko ang pagbabago mo. Nakita ko kung paano mo ipinaglaban ang katotohanan. Nakita ko kung paano mo minahal si Leo at ngayon ang mga anak natin. Hayaan mo akong bumawi, Alonsina, pakiusap ni Marco. Hayaan mo akong maging ama sa mga anak natin. Hayaan mo akong maging bahagi ng buhay ninyo. Sa labas ng ospital, ang mundo ay nagbabago. Si Don Ricardo de la Vega ay humaharap sa mga kaso ng pandaraya at pagmamanipula. Ang kanyang imperyo ay unti-unting bumabagsak at ang kanyang pangalan ay nabahira ng kahihiyan. Si Samantha naman, pagkatapos ng eskandalo, ay umalis ng bansa. Ang kanyang paghahanap sa sarili ay nagsimula sa malayo. Sa paggaling ni Leo at Apo, nagsimulang maging mas malapit ang mga bata. Madalas na silang maglaro sa bahay ni na Alonsina at unti-unting tinanggap si Marco bilang Kuya Marco at kalaunan Tatay Marco. Ang bahay na puno ng tawanan ng 5 bata ay ngayon ay puno ng tawanan ng 6. Isang gabi, habang nakaupo sila sa veranda, nakatingin sa mga bituin, lumuhod si Marco sa harap ni Alonsina. Alonsina, sabi ni Marco at kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit na diamond. Hindi ito para sa pangalan o para sa obligasyon. Ito ay para sa pag-ibig. Sa pag-ibig na matagal nang nawala at ngayon ay muling nabuhay. Magpakasal ka sa akin. Bigyan mo ako ng pagkakataon na maging karapat-dapat sa iyo at sa mga anak natin. Bigyan mo ako ng pagkakataon na bumuo ng isang tunay na pamilya, kasama ka. Nakatitig si Alonsina sa singsing sa kanyang daliri, ang maliit na diamond ay kumikinang sa ilaw. Ang mga salita ni Marco ay umalinggaw pa rin sa kanyang puso. Hindi ito ang proposal na puno ng yaman o kapangyarihan, kundi isang proposal na puno ng sinseridad, pagmamahal at pag-asa. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng sakit at pagsubok, narito na sila. Isang bagong simula. Mama, ikakasal na po kayo kay Tatay Marco, masayang tanong ni Bana. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Ngumiti si Alonsina at niyakap ang kanyang mga anak. Anak, ikakasal na si Mama kay Tatay Marco. Naghiyawan ang mga bata, nagtatakbuhan sa paligid, puno ng kagalakan. Si Leo, na ngayon ay malusog na at masigla, ay nakikisali sa tawanan, ganap ng bahagi ng kanilang magulong ngunit masayang pamilya. Ang kanyang paggaling ay isang himala at isang testamento sa pagmamahal at sakripisyo ng kanyang mga bagong pikapatid. Ang kasal ay simple ngunit puno ng pagmamahal. Ginanap ito sa isang maliit na simbahan sa Tagaytay, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Tanging ang kanilang malapit na pamilya at mga kaibigan ang naroroon. Si Manang Rosa ay umiiyak sa gilid, ang kanyang puso ay puno ng kagalakan para sa kanyang ianak. Habang naglalakad si Alonsina sa isle, nakita niya si Marco na nakatayo sa dulo, nakangiti, ang kanyang mga mata ay puno ng luha.
Sa kanyang tabi, ang 6 na bata, sina Apo, Bana, Dalisay, Laya, Sikat, at Leo, nakasuot ng kanilang pinakamagandang damit, ang kanilang mga mukha ay puno ng kagalakan. Ang seremonya ay mabilis, ngunit ang bawat salita ay may malalim na kahulugan. Ang kanilang mga panata ay hindi lamang tungkol sa pagmamahal, kundi pati na rin sa pagpapatawad, pag-unawa, at pagbuo ng isang bagong buhay mula sa mga abo ng nakaraan. Nang magpalitan sila ng singsing, naramdaman ni Alonsina ang init ng kamay ni Marco. Ito ay hindi lamang isang singsing. Ito ay isang pangako. Isang pangako ng walang hanggang pag-ibig, ng pamilya, at ng paghilom. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon sila ng isang maliit na salu-salo sa isang hardin na may tanawin ng taal-laki. Ang mga bata ay nagtatakbuhan, naglalaro at nagtatawanan. Nakita ni Alonsina si Marco na naglalaro, kasama ang mga bata, ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan. Ito ang Marco na minahal niya noon. Ang Marco na handang gawin ang lahat para sa kanila. Sa isang sulok, nakita ni Alonsina ang isang matandang lalaki na nakatayo, nakatingin sa kanila mula sa malayo. Si Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay hindi na ang dating puno ng pagmamataas at galit, kundi may bakas ng pagod at pag-iisa. Hindi siya lumapit, ngunit ang kanyang presensya ay nagpahiwatig ng isang maliit na pagbabago. Marahil, sa wakas, nakita niya ang halaga ng pamilya, lampas sa yaman at kapangyarihan. Lumapit si Marco kay Alonsina, niyakap siya ng mahigpit. Salamat, Alonsina. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pangalawang pagkakataon. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pamilya. Salamat din, Marco, sabi ni Alonsina, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Salamat sa paglaban mo para sa katotohanan. Salamat sa paghilom mo sa mga sugat. At salamat sa pagmamahal mo sa amin. Tiningnan nila ang kanilang mga anak na ngayon ay masayang naglalaro. Ang 6 na bata, magkakapatid na sa dugo, at ngayon ay magkakapatid na rin sa puso. Ang kanilang pamilya ay hindi perpekto, ngunit ito ay totoo. Ito ay puno ng pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa. Ang araw ay lumubog at ang mga bituin ay nagsimulang kumikinang sa kalangitan. Naramdaman ni Alonsina ang kapayapaan sa kanyang puso. Ang kanilang paglalakbay ay mahaba at puno ng pagsubok, ngunit sa huli, natagpuan nila ang kanilang daan pabalik sa isa't isa. Ang pag-ibig ay hindi lamang pagpapatawad, kundi pagbuo ng panibagong buhay mula sa mga sugat ng nakaraan. At sa bawat bagong umaga, may bagong pag-asa, at isang bagong simula para sa kanilang ganap na pamilya. At dito nagtatapos ang kwento ni na Alonsina at Marco. Sa aming mga minamahal na mambabasa, sa bawat pahina at bawat kabanata, kasama namin kayo sa paglalakbay na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta, sa paglaan ng inyong oras upang basahin at pakinggan ang kwento ni na Alonsina at Marco. Ang inyong presensya ay malaking inspirasyon para sa amin. Ang pagsusulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na roller coaster. May mga sandali ng pagkabigo, kalungkutan, at galit, ngunit mas marami ang mga sandali ng pag-asa, pagbangon at pagmamahal. Layunin naming maipakita na kahit sa gitna ng pinakamalalim na sugat mula sa nakaraan, may pag-asa pa ring bumangon, magpatawad, at muling magmahal. Ang kwentong ito ay patunay na ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo, kundi sa pagmamahal, pag-unawa, at walang katapusang pagtanggap. Sana, ang kwento ni na Alonsina at Marco, ng kanilang 5 anak, at ni Leo, ay nag-iwan ng marka sa inyong mga puso. Naway magsilbi itong paalala na ang pag-ibig ay tunay na makapangyarihan, kaya nitong paghilumin ang mga sugat, pagdugtungin ang mga naputol na ugnayan, at magbigay ng bagong simula. Naway nagbigay ito sa inyo ng inspirasyon upang harapin ang inyong sariling mga hamon ng may tapang at pag-asa. Muli, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyo. Hinihikayat namin kayong ibahagi ang inyong mga damdamin at saloobin tungkol sa kwentong ito. Ang inyong mga komento ay mahalaga sa amin. Hanggang sa muling pagkikita.